Hello YouTube, welcome back sa garden. So ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga orchid keiki, kung anong gagawin natin sa kanila at kung kailan natin sila tatanggalin. So ang pinapakita ko ngayon sa inyo ay yung Aerides falcata cross with rosea. Yung halaman na to meron siyang 12 total number of keikis at marami sa mga yon ay near blooming size na. So, ganun nakatanda yung halaman na to. So, ano nga ba yung keiki? So, yung keiki nagmula sa Hawaii na ang ibig sabihin ay child or baby. Kapag ang orchids nagkaroon ng keiki, exact duplicate yun ng mother plant niya. So, ibig sabihin nun yung kulay ng bulaklak, yung fragrance, lahat ng karakteristik ng mother plant is similar ng sa keiki niya. Saang parte ng orchid lalabas ang isang keiki at bakit naglalabas ang isang orchid ng isang keiki? So una, maglalabas ng keiki ang isang halaman or orchid kapag sobra-sobra yung energy niya na hindi naman niya ginagamit. So yung energy ng isang halaman pwedeng pumunta sa pagiging bulaklak o pwede siya maglabas ng bulaklak or pwede naman siya maglabas ng isang keiki. So ibig sabihin nun, kung malusog yung halaman mo, higher yung chance na magkaroon siya ng flower spike o kaya naman keiki. Pangalawa, maglalabas ng keiki yung orchid kapag yung mother plant is not threatened. So, ibig sabihin nun, kung sakaling may chance na mamatay yung mother plant, automatic na signal yun sa kanya na maglalabas siya ng keiki. So, tulad nito, pinutol ko yung pinaka-top ng parte ng halaman kasi pararamihin ko siya through cutting. So expect ko talaga na magkakaroon ng keiki yung pinagputulan niya. So saan nga ba lalabas yung keiki ng orchid? So yung keiki ng isang orchid lalabas siya depende sa klase ng orchid na meron ka. So para sa mga vanda, lumalabas karamihan ng keiki sa pinaka-base ng halaman o kaya sa mga pagitan ng kanyang dahon. Para sa mga dendrobium type naman, lumalabas karamihan ng keiki niya sa kanyang node o sa kanyang pinakakatawan. So tulad nito, nasa node yung kanyang keiki. Para sa mga Phalaenopsis type at saka sa mga Tolumia type, lumalabas naman ang kanyang keiki sa kanyang spike or sa flower spike. So karamihan lumalabas ang keiki ng isang Phalaenopsis sa node ng isang flower spike tulad nito. Kailan pwedeng i-separate yung keiki sa mother plant? So karamihan, dapat hintayin muna magkaroon ng 4 to 5 inches na haba ng ugat bago i-separate yung keiki sa kanyang mother plant. So yun yung pinaka minimal requirement para mabuhay yung keiki na yon. Pero ako kahit meron siyang 4 to 5 inches ng ugat, hindi ko pa rin sineseparate yung keiki sa mother plant. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang sineparate ko last year pa yon, kung anong condition nila ngayon. So ito yung halaman ko na sineparate last year. So kung makikita ninyo, magkaiba yung laki ng dalawa. Pero ang dalawang yan, nakuha sila sa isang mother plant lang. So, naunang naalis yung nasa bandang right, ito. So, ito yung naunang inalis ko. Tapos, yung sa kabila, hindi ko siya inalis. So, ang nangyari sa kanya, nagka-setback siya na hindi siya nagtubo ng ugat pagkalipas ng 2 hanggang 3 buwan. So, ngayon pa lang siya nagsisimulang magkaroon ng ugat kasi nga na-setback siya sa pagkakaputol. So, yung kapartner niya sa kabila, yung nasa kaliwa naman, kung makikita ninyo, nasa blooming size na siya. Kakaalis ko lang sa kanya last month. So, tingnan nyo yung difference nila sa laki. So, mas magandang nakakapit yung keiki talaga sa mother plant. Basta healthy yung mother plant, sasabay sa laki yung pinaka-keiki niya kung malusog naman yung mother plant niya. Kaya ako, hindi ko talaga inaalis yung keiki sa mother plant habang hindi siya blooming size. Meron naman talagang orchids na grabe kung magbigay ng keiki. Pero dapat tinitignan nyo din yung kondisyon ng mother plant kung okay pa siya.
So kung medyo nakikita ninyong humihina yung mother plant, pwede nyong bawasan ng konti yung keiki niya para hindi masyadong malaki yung sinusupport niya. Sa madaling salita, yung grower din na magde-decide kung need na niyang putulin yung keiki sa mother plant. So basta tingnan lagi yung condition ng mother plant at ng kanyang keiki. Kung pwede naman siyang separate at marami naman sila dun sa mother plant na nagpapahirap sa kanya, pwede niyong tanggalin. Pero kung isa lang siya o dalawa lang at okay naman yung mother plant, pwede niyong hintayin muna lumaki ng blooming size yung keiki bago niyo siya tanggalin. So, doon na po natatapos yung video natin tungkol sa keiki. So, kung bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para updated kayo sa susunod ko na i-upload. So, kung gusto mo pang malaman yung pag-aalaga ng orchids, mag-subscribe lang kayo sa channel ko kasi nag-upload naman ako ng video tungkol sa mga orchids weekly. So, hanggang dito na lamang po ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa aking ipinakita. So, hanggang sa muli, paalam!